Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito at minsan pa kami po ay nahingi ng tulong ang gabay na ba ng Espiritu upang patnubayan ng bawat sa Panginoon sa pakinig ng bawat sa amin sa salita. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga lingkod, Panginoon, na may bahagi, Panginoon, ang salita. Na ikaw po mismo, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay maihayag, maunawaan namin, may sa puso, Panginoon, ang salita ng buong puso, na may kagalakan, na may pag-ibig sa iyo na nakikinig kami at sumusunod, Panginoon. Kaya tama muli po, sa araw nito, ikaw po magbukas sa puso-isipan namin, ang aming mga pandinig, ang aming mga mata, at lahat ng buhay na mayroon kami, Panginoon, ay naway maggamit, Panginoon, sa kapurihan para sa iyong pangalan, Ama. Kaya Ama, muli po, pinabalik ka po po dito, salamat. At lahat ng kahilingan namin po, Ama, ay ayon sa iyong kalooban sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen. Tayo po ay umupo. Sa ating nabasa ng mga talata kanina, ang pambungad na mga salita ay nagpapahiwatig ng parehong makasaysayan panimulang punto sa aklat ni Joshua at ang theological crisis na kung saan ito ay tumatalakay. Ito ay ang kamatayan ni Moses na naitala sa katapusan ng Deuteronomy. At ito ay natatapos sa paghahatol ng Diyos sa henerasyon na lumabas sa Ehipto. Ano ngayon ang sasabihin na namatay si Moises? At ang mga tao ng Israel ay nahulog sa ilalim po ng paghatol ng Diyos. Pinakilala sa unang kabanata ang sagot sa tanong na ito. Ibig sabihin, kahit na mamatay si Moises, tapat ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Ngayon, sino ba si Joshua na ating nabasa kanina? Ang aklat ay nagsimula sa pamagat nito mula sa pangalan ng pangunahing karakter. Walang iba kundi si Joshua. Si Joshua ay isang kahalili ni Moses mula sa tribo ng Ephraim at inapo ni Joseph. Ang pangalan Joshua ay binago at pinalitan ni Moses mula sa Hosea. Ang kahulugan ay kaligtasan at ito ay ginawang Joshua. Na kahulugan naman ay ang Panginoon ay kaligtasan. Na mababasa naman natin sa bilang kabanata 13, talata 16. Si Joshua ay nakita natin bilang kahalili at assistant ni Moises sa aklat ng Exodus chapter 17. At isa rin siya sa espiyang naniktik sa lugar ng Jericho. Ngayon po, ano ngayon ang nais ituro sa atin ng Diyos tungkol sa tekstong ating binasa sa Joshua chapter 1, verse 8? Ito po ay yung tinatawag na God's commandment to Joshua o ang kautusan ng Diyos kay Joshua. Mula sa talata 6, talata 7 hanggang 9 ay 3 ulit na sinabi ng Diyos kay Joshua na maging malakas ka at matapang. Sa 7 naman, maging malakas ka at diniin pa ng Diyos, lubos na matapang. Pagdating naman sa siyam na talata ay maging malakas at matapang. Bakit kaya inulit-ulit ng Panginoon ang salitang ito? Dahil po, mabigat po yung maging responsibilidad ni Joshua na kung saan pamamalaanan niya po ang bansang Israel. Alam naman natin ang bansang Israel. Pag nababasa natin ang Israel, malimit talaga, puro pasakit sa mga lingkod ng Diyos. Malimit ang mga Israel, sumasaway sa harapan ng Diyos. Patuloy na tumataliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya maging sa kanyang sarili, hinayaan ng Diyos na maging siya mismo sa sarili niya. Bakit po? Maaari po siyang maligaw. Bakit po? Sa dami-dami ng tao. Di ba po? Sa dami-dami ng tao. Kung paano niya pamamalaanan ito, napakahirap ng isang pinuno na kung siya lamang po ang mga siwa sa isang napakalaking bansang Israel bago matitigas pang mga ulo. Di ba po? Maging sa kanyang sarili, kailangan niya, huwag siyang pumunta sa kaliwa, pumunta sa kanan, kundi nakatuon lamang po siya sa Panginoon upang huwag po siyang maligaw o huwag po siyang magkamali sa kanyang pagdidesisyon. Kasi napakabigat. Isang pagkakamali lang po. Isang pagkakamali lang ni Joshua, babagsak ang bansang Israel at mahuhulog muli sa pagkakasala at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakalagay din po dito, isagawa mo ang kautusan Joshua. Huwag maihiwalay sa iyo ang kautusan Joshua. Pagbulayan mo Joshua ang kautusan araw, gabi.
Huwag kang matakot at mga lupaypay, Joshua. Di ba po? Bakit sinabi ng Panginoon nito? Dahil mga ngalupaypay siya pag hindi siya tumuon sa Panginoon sa Kristo o tumuon sa Panginoon. Dahil sa bigat na kanyang responsibilidad. Sa Joshua 1:8 ay makikita at mababasa natin na ang Diyos ay hindi lamang tila nagbibigay ng mabuting payo na malaya niyang pakinggan o hindi pakinggan. Sa halip ay binigyan siya ng Diyos ng isang utos na dapat niyang sundin araw, gabi at palagi. No? Hindi lang araw at gabi. Ngayon, araw at gabi. Hindi, kundi sa buong buhay niya ang ibig sabihin nito. Habang siya ay nabubuhay, palagi niya, araw at gabi, babasahin ng salita ng Diyos. Ang utos ay dapat niyang sundin sa talata 8. Huwag niyang kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. At ang ikalawa ay pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Ngayon, ang kautusang ito ba ay para lamang kay Joshua? Subalit ang kautusang ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito po ay para kanino? Para sa akin, para sa inyo, at para pa sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na tagasunod ng ating Panginoong sa Kristo. Ayon po sa Romans chapter 15 verse 4, ang anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo. At ayon naman po sa Jeremiah chapter 7 verse 23, sundin ninyo ang aking tinig at ako ay magiging inyong Diyos at kayo ay magiging aking bayan at lumakad kayo sa lahat ng mga daan na aking iniutos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Kung isipin po natin, maging makautusan noon ay para rin po pala para sa atin. Huwag nating isipin na, hindi, ang utusan ito ay para lang sa mga Israelita o sa mga tao noong unang panahon. Ngunit ito po ay binigay hindi lang po para sa kanila, upang para sa ating lahat, upang tayo po ay matuto, upang tayo po ay, mapabuting lahat sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Inaasahan at hinihingi sa atin ng Diyos na tayo ay maging masunuring bayan, na tumutupad, nagmamasid, at gumagawa sa anumang pinag-utos niya sa atin. Ngayon, sa anong paraan natin ito gagawin? Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya, sinabi niya, Panginoon, sagipin mo ako. Ipinapakita sa talata na kung tayo ay hindi nakapokus o nakatingin sa Panginoong Hesus o hindi sumusunod sa kanyang pinag-uutos, tayo ay lulubog sa mga suliranin ng takot at problema katulad ng malakas na hangin. Nakita po natin, si Pedro po ay lumalakad na. Isa pong kagalakan yun. Pag ang tao po ay nakatingin sa Panginoon, hindi po siya mapapahamak. Pero simula po, nung nakita niyo yung malakas na hangin, na gumagalaw-galaw yung mga alon, nagkaroon po siya ng pangangamba. At doon po nagsimula ang kanyang paglubog. So nakita niyo po yung picture, na ang isang tao kapag wala sa salita ng Diyos, o wala ang focus natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay magkakamali. Tapos sabihin natin, Panginoon, bakit po ganito ang nangyari sa akin? Bakit? Ano bang nakaligtaan natin? Nakaligtaan po natin ang magbasa ng Biblia. Nakaligtaan po natin na pagnilay-nilayan ito. Kung bakit po tayo napahamak o bakit po tayo lumubog sa problema. Ngayon po, ang bilis maagaw ang atensyon ng mga mananampalataya kung tayo ay hindi sumusunod at hindi lang sumusunod. Alam mo pong ginagawa natin, binabaliwala natin ang salita niya. Yan po ang katotohanan. Kaya tayo ay nagkakamali. Bilang ating manlilikha at Panginoon, ay may karapatan siyang utusan tayo sa anumang naisin niya. Totoo po yun, Bilang isang manlilikha, siya po ay may karapatan sa buhay natin. Bilang mga magulang, tayo po ay may karapatan sa ating mga anak. Bilang lumikha ng isang palayok, meron po siyang karapatan kung anong gusto niyang hugis, o anumang hubog ng isang palayok na naisin niya.
At bilang kanyang bayan ay susunod tayo sa kanyang kalooban na may buong kagalakan at kaluguran. Yun lamang po ang nais ng Panginoon. May kagalakan at kaluguran sa kanyang harapan. Balik po tayo kay Joshua. Si Joshua bilang dakilang commander ng bayang Israel ay narapat na patnubayan at pamunuan na aklat na kautusan. Tinanggap niya ang mga kautusan mula sa Diyos sa magitan ng aklat na ito. At nararapat lamang na isaayos ito sa magitan ng kanyang pamamahala niya. Sinabi ng Diyos kay Moises, isulat mo ito sa isang aklat na isinalaysay mo sa pandinig ni Moises na mababasa natin sa Exodus chapter 17 verse 14. Mula sa talatang ito ay makikita natin na aklat na ito ay inihanda para kay Moises. At ngayon ay dapat niyang ganapin or tuparin ang mga nasulat sa salita ng Diyos o sa salita ng aklat. Aklat ng kautusan ay may lubos na kapangyarihan at lahat ng mga kilos o gawi ni Joshua ay dapat nasa pamamahala nito. So, nakaregulate. Ibig sabihin lang po nito, lahat ng sasabihin ni Joshua, lahat ng iisipin niya, lahat ng desisyon niya, lahat ng payo ni Joshua, kailangan ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga napakahirap ng sitwasyon ni Joshua. Kung nanaig ang kanyang sariling katwiran, magkakamali siya dahil sa katigasan ng ulo. Ito ang aklat na kautusan na umiiral at nagbibigkis sa atin, sa Diyos tulad ni Joshua. Ngayon, ito ay higit pa sa mabuting payo dahil ito ay kautusan na nababalot ng banal na kapangyarihan o divine authority. Isang utusan para sa atin na dapat nating lakaran. So, yung salita ng Diyos po talaga ay may banal na kapangyarihan. Isipin po natin, lahat naman po ng salita ng Diyos ay nagaganap. Ibig sabihin lang po nito, ito po ay may kapangyarihan. Hindi lang noong unang panahon, maging sa buhay natin at sa nagaganap pa darating na panahon at maging sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Minsan sa bawat 7 taon, ang buong aklat ng kautusan ay dapat basahin sa pandinig ng buong kapisahan ng Israel upang kanilang marinig at matutong matakot sa Panginoon nilang Diyos at maingat na gawin ang lahat ng salita na kautusang ito na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 14. So, sa kanilang bansa o sa kanilang tradisyon, pagdating po ng ika-7 taon, sila po ay magbabasa, papaulit ng mga namumuno sa kanila ang salita ng Diyos upang sundin nila at magkaroon po sila ng banal na takot sa salita ng Diyos. Ito ang aklat na siyang nangasiwa sa mga kilos o gawin ni Joshua. Binalaan siya ng Diyos na ang aklat na kautusan ay hindi mahihiwalay sa kanyang mga bibig. At ito ay narapat niyang sundin ng buong katapatan. So dapat maging tapat si Joshua bilang isang namumuno, isang leader ng bansang Israel upang mapumunuan niya ito ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ito din ay isang babala sa atin dahil walang sino man tao ang higit pa sa batas ng Diyos. Totoo po. Kahit ang isang tao ay nabibihisan ng kapangyarihan o otoridad, tulad ng attorney, lawyer man siya, o general, o kapitan man siya, o presidente, maging mga magulang natin, asawa natin, o kahit siya ay karaniwang tao, ang lahat ay nararapat lamang na sumunod sa batas ng Diyos. Like for example, kung may mga tao dyan na nagsabi na gawin mo to, pero labag naman sa kautusan ng Diyos, ba't nasusundin to? Di ba labag nga sa kautusan ng Diyos? Bilang mga mananampalataya, dapat natin gawin ang anong nakasulat sa Biblia at dapat natin itong isapamuhay ng buong katapatan na sundin ang kanyang kalooban. Ayon sa tekstong ating binasa, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Ang meditation or pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay isa sa napakalagang aspeto sa buhay ng Kristiyano. Pero ang nakakalungkot, nawawala na ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa mga nagsasabing Kristiyano sila. Ang meditation na pagbubulay sa salita ng Diyos ay isang napakalagang paraan ng biyaya at paglagong espiritual ng Diyos sa atin. Ngayon, hindi po ito optional kung susunod ba tayo o hindi. Kundi, kinakailangan talaga or obligado tayo
Obligado po tayo bilang mga mananampalataya ng Kristo, bilang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang utos na dapat natin sundin at katanungan sa araw nito. Ilang oras ang inilalaan mo araw-araw sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Nasusunod mo ba ang banal na kautusan ng Diyos? Mabigat po. Ngayon po, nakakalungkot na isipin na marami nagsasabing Kristiyano siya. Pero binabaliwala o kinalilitaan na basahin ang aklat ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Masakit na katotohanan sa lahat ng mga Kristiyano, maging sa ating lahat. Ito po ay para sa ating lahat. Ito pong mensahe ito ay hindi lang po sa inyo, maging sa amin din, ng mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Minsan naaagaw ng kung anong paman, o minsan talagang nakakaligtaan, o minsan binabaliwala. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Diyos. Patuloy tayong pinagsasabihin ng Diyos sa Kanyang salita na masakit. Pag pinakinggan po natin ito, talagang tunay. Kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon, at kung tunay tayong sumusunod sa harapan ng Diyos, kung tunay tayong kumikilala sa ating Panginoon, masakit talaga ito. Kasi may pag-ibig tayo sa Diyos. Kinikilala natin na siya ang Diyos natin. Minsan, ang iba ay nagbabasa ng ilang mga talata, ngunit wala namang naiintindihan dahil hati ang diwa. At okay na rin sa kanya yon. Bakit po? Isipin po natin, nangyayari po ito. Pumupunta sa church, nakikinig. Pero ano pong iniisip natin? Trabaho? Suliranin? Bills? Ano pa? Pera? Girlfriend? Boyfriend? At marami pa pong mga alalahinin na masasabi natin na umaagaw ng atensyon sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Yan ang pinakamahirap sa buhay Kristiyano. Gagaya ng sinabi ko po kanina, kapag ang tao po ay nawala sa focus sa ating Panginoon Kristo, siya po ay maliligaw. Ngayon, ang iba, kapag Sunday worship service na lamang, nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Totoo? Totoo po yun. Masakit man, totoo talaga. Nasa tuwing Sunday service lamang, doon lang tayo nagbubukas ng Biblia. At doon lang tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa iba naman, hindi naman kinakailangan magbasa ng Biblia dahil may tagapagturo. Di ba po? May mga ganyang sekta po, may mga reliyon na ganyan kung saan ang ministro lang o yung mga namumuno lang sa kanila po ang magbabasa ng Biblia. Kaya okay din sa kanila yon, hindi sila magbabasa ng Biblia, makikinig na lang sila. Buti, walang problema kung makikinig pero hindi naman isinasagawa kung anong sinasabi. Tandaan po natin, ito po ay paalaala sa ating lahat. Dahil ang ating mga iniisip ay palaging sumusunod sa ating mga tinatangkilik o minamahal. Like for example, pagising natin sa umaga, ano pong ginagawa natin? Kadalasang ginagawa natin? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at nanalangin tayo? O pagising natin sa umaga, ano pong hawak natin? Cellphone? Di ba po? Yan po ang katotohanan. Hawak natin ng cellphone. Imbis na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi ang kawalan ng pagkakataon, kundi ang kawalan ng kagustuhan sa salita ng Diyos at ang nasa mabigyang kaluguran ng Diyos ang siyang ugat ng problema. Sa madaling salita, ayaw nating sundin at bigyang pagpapahalaga ang kanyang salita at kanyang mga utos. Di ba inutos ng Diyos sa atin na magbasa tayo araw, gabi.
Minsan, nagbabasa na nga lang tayo. Segundo lang. Tinignan lang. Yeah, po. So, yun po, nagiging problema ng mga mananampalataya ni Kristo. Mga tupa ay laging makalimutin. Dapat palalahanan lagi. Laging nating tandaan na ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay hindi isang trabaho o tungkulin, kundi isang kagalakan tulad ng sabi ni David. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. So, iba yung konsepto ng paglilingkod ni David o pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa kanya, iniibig niya araw-araw ang salita ng Diyos. Hindi lang yun iniisip-isip niya pa yun sa buong maghapon. Di ba po? Ngayon po, ang isa bang tunay naman ng palataya ay may hangarin o kasiyahan at pag-ibig sa pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos o ng Biblia. Masabi ba na ikaw ay ligtas na Kristiyano kahit hindi ka nagbabasa at nagninilay ng salita ng Diyos? Opo. Tandaan po natin, ang isang huwad at walang kaligtasan na tao ay wala ding interes sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ayon po sa unang Juan, Kabanata 2, talata 4, hanggang 7, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi sinusunod ang kanyang mga utos ay isang sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ang sino mang sumusunod sa kaniyang mga salita, totoong naganap sa kaniya ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad kung paanong lumalakad ang Panginoong Kristo. Mga kapatid, hindi ako sumusulat ng bagong utos sa inyo, kundi ang dating utos na inyong tinanggap mula pa noong una. Ang dating utos ay ang salita na inyong naririnig buhat pa sa simula. Ayon po sa talata 5 at 6, ang tunay na ligtas na nagmamahal kay Kristo, siya ay nanatili at patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang pagbubulay-bulay ay para sa isang natatanging layunin upang mapatupad mo ang lahat ng nakasaad doon o anong nakasulat doon. At ito ay ang palagiang tungkulin ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. Araw at gabi. Kung nais nating mabigyan ng kaluguran at kaluwalhatian ng ating Diyos, ay gagawin natin ang ipinag-uutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man maging kabayaran nito? Tulad ng mga lingkod noong unang panahon, ano bang nangyari sa kanila? Sila po ay namatay, na ipinaglalaban nila ang salita ng Diyos. Tulad nila Stephen at lahat ng mga lingkod noong unang panahon, na mga martir, na inahayag ang salita ng Diyos. Sa kanilang paghayag ng salita ng Diyos at pagtupad dito, sila po ay pinapatay at namamatay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano man maging kalagayan ng bawat sa atin, maging mahirap man tayo o nasa kasaganaan man, gawin natin ang utos ng Diyos para sa kanyang kapurihan ng kanyang pangalan, ating Panginoon sa Kristo. Ngayon po, ano naman ang nag-uudyok o nagtutulak kay David para igalang at sundin ang utusan ng Diyos? Ang nag-uudyok sa kanya para sundin ang utusan ng Diyos ay ang ano po? Kanina po, nabanggit ko po. Ano po? Ang pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, masusunod mo ang kalooban ng Diyos. Mas lalo pag inibig mo ang Diyos. Susundin mo ang kalooban niya. No matter what, o ano man ang sitwasyon ng estado ng buhay mo, mahirap man o mayaman ka, mahirap man ang kalagayan mo, kung saan ka man, nasa trabaho ka, kung saan ka man dako naroon, kung mahal mo ang Diyos,
maiisip mo ang kanyang salita at babasahin mo ito. At pag dinilay-nilayan mo to, habang sa pagdinilay mo, may isa pumumuhay mo na ito at magagawa mo ang kanyang kalooban. Na may kagalakan sa puso, na hindi ka napipilitan. Di ba, sabi nga dito, hindi obligasyon. Hindi ito po yung inutos sa ating lahat na dapat natin sundin bilang manlilikha. At kung tayo man ay may tunay na pag-ibig sa kutsan ng Diyos, ay patuloy tayong na isasagawa ang mga ito. Ngayon, sa ating pagwawakas, sa ating conclusion, ito po ay ang utos at ang pangako ng Diyos. Nakita at nabasa natin ang mga utos na dapat gawin ni Joshua sa mga talatang 6 hanggang 9. Nakalagay po dito na magpakalakas ka, magpakatapang ka, isagawa mo ang kautusan, huwag maihiwalay ang kautusan sa iyo. Pagbulayan mo ang kautusan araw at gabi. Huwag matakot at mga lupaypay o mapanghinaan ng loob. Ano po? Ayon po dito, magpakalakas ka. Saan po? Sa kalakasan ng Diyos. Hindi sa ating sariling kalakasan. Magpakatapang ka. Saan po? Sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa ating sarili. Isagawa mo ang kautusan sa biyaya po ng Diyos. Yan po ang inuutos po, hindi lang po kay Joshua, maging sa ating lahat. At kalawa naman po ay ang mga pangako ng Diyos mula sa talatang 5 hanggang 9. Walang taong makakatayo sa iyong harapan. Ikalawa po ay, ako'y sa iyo. Yan po mga pangako ng Diyos. Ikatatlo, hindi kita iiwan o pababayaan. Kaapat, magtatamu ka ng magandang katapusan o kawakasan. Ikalima po ay pagiginhawain kita. Kung pagdinilayan po natin ito, na yung sinasabing pangako ng Diyos, may naisip ba po kayo? Pag narinig niyo po yung ako'y sa iyo, walang taong makakatayo sa iyong harapan. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Magtatamu ka ng magandang katapusan o kawakasan. Pagiginawain kita. Ito po ay walang iba kundi ang tinatawag na Great Commission. Ang ganda po, di ba? Sabi po dito, walang tao makakatayo sa iyong harapan. Bakit po? Dahil ako'y sa iyo. Kaya hindi kita iiwan o pababayaan. At dahil sa pagsunod natin sa Great Commission, magtatamu ka ng magandang katapusan o kawakasan. Kaya pagiginhawain kita. Ang ginhawa na tinutukoy po dito, hindi lang po yung pagyayamanin tayo sa libutang ito. Ngunit higit pa doon sa mga bagay na nasisira o mga bagay na pansamantala. Kundi yung ginhawa 2 to 25. Ayon po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ay taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ayon sa talata, huwag tayong tagapakinig lamang o tagabasa lamang ng salita ng Diyos. Bagkus ang tunay na mananampalataya na nakapagliligtas ay may kagalakan sa pagdinilay ng salita ng Diyos at hindi kinakalimutan ang salita ng Diyos na may banal na paggalang at pagsunod na umiibig sa kanyang mga kautusan. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa umagang ito, sa sermon sa araw nito. Tayo po'y umawit ng isang himnaryo sa ating Panginoon.
Jesus, be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me again. My heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Ngayon pa lang, Ama, ay patawarin mo na kami sa aming mga nagawang kasalanan at pagsaway po namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po ulit, Ama, sa araw na ito at sa katugumpayan ng mensahe ng iyong salita. At ang lahat ng ito, Ama, ng aming kahilingan ay ayon sa iyong kalooban, Ama. At lahat ng ito, Ama, ay ayon sa iyong kalooban sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen. Tayo po ay magsiupo po. Hello. Yeah. Salamat po sa paalala ng salita ng Diyos sa umaga pong ito, no? Na ipinahayag po ni Elder Mon. Tama po yun na ang isa sa mga marks of genuine saving faith o marka ng tunay na pananampalatayang nakapagliligtas o yung marka po ng isang tunay na mananampalataya ay magkakaroon siya ng appetite. O yung kung tinatawag, yung appetite, yung pagnanais, gana na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ang Panginoong Hesus mismo nagsabi nun hindi lang sa tinapay nabubuhay ang mga mananampalataya, kundi saan? Sa bawat salita ng Diyos, no? Sa Word of God. So yung paglalarawan niya is the Word of God is our spiritual food. And napakalinaw nung pagpapahayag nung picture, no? Nung metaphorical o paglalarawan na ikaw nga sa umaga, anong hinahanap mo? Almusal. Pag di ka nakapag-almusal, mahirap magtrabaho. No? Parang walang kalakasan. Tapos di ka pa nagtanghalian. O di lalo na. Di ka pa naghapunan. Maghihina ang katawan, magkakasakit, mamamatay. Yun po yung paglalarawan, no? Sa pang-physical. Kaya ginamit ni Jesus na picture is the Word of God. Ay kailangan meron tayo niyan daily na intake, no? Hindi lang po tayo dapat nakikinig ng salita ng Diyos pag may nangangaral dito sa harap. O nagbubukas ng Bible pag may Bible study po tayo. We need to learn na tayo po mismo, kagaya ni Joshua na iniutos ng Panginoon, ay marunong po tayong magbasa, magbulay, mag-aral, at siyempre, maglapat ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw yung tipo ng nagpapahayag na kay Kristiyano, ngunit wala kang appetite, wala kang ganang magbasa ng Biblia, hindi mo hinahanap siya sa iyong buhay, ay tayo po ay magsisi. Tayo po ay humingi sa Panginoon ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Kasi, kagaya nga po nung sabi kanina, ang mga ligtas ng tunay na kay Kristo ay hindi pipilitin gawin itong bagay na ito. Hindi pilit. Ito ay magiging normal sa iyong araw-araw na buhay. At kung tayo man po ay nasa mundo pang ito, andyan ang gawa ng kaaway, andyan yung pang-aliw niya,
Andyan yung ginagawa niya tayong abala, ginagawang abala sa school, ginagawang abala sa trabaho, sa gawaing bahay, naaagaw tayo, sabi nga ni Elder Mon kanina, ng cellphone. Normal naman yon sa isang mananampalataya, pero hindi ka mananatili doon. Kakaroon ka ng conviction, especially today, na pinaalala sa'yo na dapat ang Word of God daily sa iyong buhay, kakaroon ka ng conviction. At itong bagay pong ito ay paalala sa bawat isa po sa atin. No, hindi po tayo dapat na umasa lang sa mga pangangaral na once a week lang natin na pakikinggan o sa Bible study na once a week din lang. Kailangan po tayo mismo ay marunong po na magbasa, mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos sa ating buhay. At sasama ko na din po sa sa promotion. Alam ko naman po na minsan nahihirapan tayo magbasa dahil hindi natin lubusang nauunawaan. Minsan may mga malalalim na bahagi. Paalala ko lang po, meron po tayong available na ESV Global Study Bible dyan. Ano po yon? Kada talata sa ibaba ay may mga footnotes na magpapaliwanag sa'yo tungkol doon sa talatang iyon para maunawaan mo. So may available po tayong gano'n, no? Kung nakakabili nga tayo ng cellphone na 16,000, 18,000, no? Nakakapag-invest tayo sa mga ganong klaseng cellphone, siguro mas maganda mag-invest din tayo sa mga study Bibles and Christian literatures that will help us sa ating daily po na meditation ng Word of God. At privilege nga po ito. Yung study Bible po na meron tayong available, ang price talaga nito is 1,650 po sa PCBS. Pero dito po, meron tayong available na stocks. From 400, 300 pesos lang po. If interested po kayo, marami tayong kopya na pwede nyo pong i-avail ito. So, yun naman pong tinatawag na cost na yon ay actually yung shipping cost lang noong naghahanda po nito, no? Yun lang yung ibinabalik po natin. So, nawa naging hamon po sa ating umaga at paalala na kung ikay tunay na mananampalataya, hahanapin mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Magiging tinatawag po na normal sa atin na araw-araw na maglaan ng panahon, maglaan ng oras, na magbasa, magbulay, at mag-aral ng salita ng Diyos. So, thank you sa Panginoon, sa buhay ni Elder Mon for reminding us. Yan medyo mga staple na verses yan no? Mga basic na verses yan sa buhay Kristiyano, no? Pero minsan sa basic tayo nakakalimot. Kaya anong gamot sa nakakalimot? Paalala. Isang paalala po sa atin. And today, meron po tayong tinatawag na banal na komunyon. Last week, nagkaroon po tayo dahil Resurrection Sunday. Pero ngayon ay yung ating ginagawa on the first week of the month ay nagkakaroon po tayo ng banal na komunyon. At muli paalala po, ang banal na komunyon, ito ay ginagawa ng mga mananampalataya po na mayroong tipan sa lokal na iglesia na ito ng Christian Word Center. So meron pong tinatawag na unang utos ng Panginoon bago mo tanggapin yung Holy Communion. At kung ikay nanampalataya sa Panginoong Hesus, the first thing that you should do is to undergo water baptism. So yun po yung parang prerequisite ng water baptism, yung public profession mo ng faith kay Christ, at yung pagpapatuloy po na profession na ito ay yung communion. Kaya kung ikaw ay sa unang pagkakataon ay nakadalo sa gawain na ito, ay suggest po na mag-usap muna tayo mamaya para po kung nais nyong maging kabahagi sa komunyon na ito, ay maipaliwanag ko po muna sa inyo yung unang hakbang sa pagkukomunyon. At muli, ang komunyon po ay para saan po ito? Dalawang bagay po. Ito po ay pag-aalaala at pagtanaw. Inaalala po natin yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo na ating pinanampalatayanan na siyang nagligtas po sa atin. Sa bawat pagkukomunyon natin ay inaalala natin ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus na sinisimbolo ng tinapay bilang kanyang katawan na kung saan po ay nabugbog at ang kanya pong dugo na sinisimbolo po ng ating iniinom po na grape juice kung saan sa ating pagpartake dito ay atin pong sinasabi na tayo ay kaisa ni Kristo sa kanya pong pagdurusa, sa kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay na nagdulot po sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At gayon din, pagtanaw din sa hinaharap. Hindi lang po sa pag-alaala sa nakaraan, kundi pagtanaw din sa hinaharap. Last Friday,
nagkaroon po tayo ng discipleship at napakaganda ng discussion. Yung ginawa po namin is pagtanaw sa hinaharap. Ano bang mangyayari pagkatapos ng buhay dito sa mundo? Na tayo mga mananampalataya, when we partake in the Holy Communion, tinatanaw natin yung pangako ni Kristo na hindi tayo mananatili sa mundong ito, na may inihanda siya sa atin na buhay na walang hanggan, na wala ng pag-iyak, wala ng pagkatakot, wala ng pagtangis, wala na pong paghihirap. At yun po yung tinatanaw natin sa komunyon na ito. At yun ang nagiging kalakasan natin sa pagtanggap natin ng komunyon, na lahat ng ating pong nararanasan sa buhay na ito, sa kabila po ng ating pagsunod sa Panginoong Hesus, yung mga tinatawag po na pag-uusig, problema, mga pagsubok, ay may katapusan ito. Bahagi ako ng tinatawag na tipan na pangako ng Panginoong Hesus na lahat ng ito ay matatapos at ako po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan na kung saan po ay puno ng kagalakan. Ito po yung inaalam natin sa komunyon. So communion is looking backward and also looking forward. At sino tinatanaw natin looking backward and forward? Isa lang, si Kristo pa din. At sa moment pong ito ay binibigyan po tayo ng kalakasan ng banal na komunyon. Isa sa mga tinatawag po na ordinansa na iniutos po ng Panginoong Hesus sa mga nanampalataya sa Kanya. And we will do this, gagawin natin ito hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. No? Kaya po, sa umagang ito ay inaanyayahan po lahat na maghanda ang ating puso, ang ating isip para po sa ating banal na komunyon. Tayo po lahat ay tumayo muna and umawit po tayo ng isang himnaryo bilang paghahanda po sa ating mga sarili sa pagtanggap sa komunyon ng Panginoong Jesucristo. Siya sa ating o Jesus ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagkatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Siya sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Pinakamamahal na kapatid sa banal na komunyon ng Panginoon, ito po ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin.
ating alalahanin na ang buong iglesia na binili niya ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inanyayahan ang mga pinanganak na muli na lumakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Sinasabi po sa unang Korinto 11:24 hanggang 25, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol ito at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman ay kinuha ni Jesus ang tinapay at kanyang sinabi, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi gaya ng tinapay ng inyong magulang na nagsikain at namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan paman. At gayon din naman ay kinuha ni Jesus ang saro at matapos magpasalamat ay kanyang sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Makakaupo na po ang bawat isa at idudulot sa ating pong mga tipan na miyembro ang tinapay at ang sarong. Sinasapin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumatulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus.
para po sa aming pananampalataya. Sinabi ni Jesus, ang tinapay na bumaba mula sa langit ay hindi gaya ng tinapay ng inyong magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan paman. Kainin po natin ang tinapay. At ayon sa kautusan ay masasabi na halos ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Inumin po natin ang saro. Sinasabi ng unang Juan 1:7, ngunit kung tayo ay magsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na anak ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. At sinasabi din po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya. Tayo po'y manalangin. Patuloy o Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming pong buhay na nahayag po sa aming pag-alaala ng iyong pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at iyong pong muling pagkabuhay na nagdulot po sa amin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At gayon din, Panginoon, sa pag-alaala po at pagtanaw ng aming pong pag-asa na ikaw po ay babalik upang ibigay po sa amin ang kabuuan ng pagpapala ng iyong pagliligtas. Sa umaga pong ito ay salamat dahil kami po bilang mga makasalanan ay inyo pong inanyayahan sa iyong hapagkainan upang makasalo, upang makipisan, Panginoon, at kilalanin po bilang iyong mga anak na kung saan, O Diyos, ay nasa amin ang pagpapala at biyaya ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kabila po na hindi po kami karapat-dapat na makisalo sa iyong hapag, ay ikaw, Panginoon, ang tumawag po sa amin. Kaya ito po ay magsisilbi po naming kalakasan sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga pagtutukso, sa kabila, Panginoon, ng mga pag-uusig na aming nararanasan sa buhay pananampalataya, nagkaroon po kami, Panginoon, ng kalakasan na ito ay pansamantala lamang at siyang gumagawa sa aming buhay upang lalo kaming tumibay sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Salamat po sa pag-asa na dulot ng iyong komunyon, ng aming pakikipagkomunyon sa iyo. At ito po'y dadalhin po namin sa aming mga buhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na naluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito ay pinagpapasalamat namin dahil ito ay aming magiging kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Kaya sa iyo po namin itinataas ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Ang lahat po lang ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi namin.